Oh, Lola Betsy! Bakit po bumangon na kayo? Gusto ko lang kasing makita sa huling sandali ang paligid. Tinawag niyo po sana ako. Mahirap na kasi, baka matumba na naman kayo. Salamat, Iha, sa pag-aalaga mo sa akin, ha? Hindi niyo po kailangan magpasalamat sa akin. Inalagaan niyo rin naman po kami ni Kuya Nat. Sayang, hindi ko na maaabutan ang pagkakaroon niya ng sariling pamilya. Lola, huwag niyo pong sabihin yan. May girlfriend po si Kuya Nat. Balak nga niyang ipakilala sa inyo eh. Napag-uusapan na rin nila ang tungkol sa kasal. Sana ang mapapangasawa niya mabuting babae at ina ng mga anak niya. May tiwala naman po ako kay Kuya na pipili siya ng maayos na mapapangasawa. Yun naman ang lagi ninyong sinasabi sa kanya eh. Oo nga. Oh, bumalik na po kayo sa higaan ninyo. Baka lamigin pa kayo. Bakit kaya biglang lumakas ang hangin ngayon? Nagpapaalam na sa akin ang kalikasan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nararamdaman ko na malapit na akong mawala sa mundong ito. Siguro po, naiinip na kayo dito sa loob ng bahay. Kaya kung ano-anong sinasabi ninyo. Mas mabuti na ngayon pa lang tanggapin mo na hindi na tayo magkakasama ng matagal. Ang sabi naman po ng doktor na tumingin sa inyo, nasa isip nyo lang ang kamatayan. Wala naman po siyang makitang sakit sa inyo. Ang kailangan nyo lang magpahinga, Lola. Hindi lahat nakikita ng doktor, Apo. Magaling po si Dr. Santos kaya alam niya ang lahat. Mahiga na lang po kayo dyan, Lola. Abi, kunin mo nga ang kahon na nakapatong sa lamesita. Ito po ba? Ano po bang laman nito? Mahalaga sa akin ang laman yan. Yan ang pamana ko sa iyo, Apo. Ingatan mo sana gaya ng pag-iingat ko sa iyo nung bata ka pa. Ang pagiging ina ay hindi lang pagbibigay ng buhay. Ito'y walang hanggang paggabay, pag-aaruga at pagmamahal na hindi matutumbasan. Kapag pinabayaan ng anak, para bang sinasabi mo na mas mahalaga ang sarili mong kaligayahan kesa sa kinabukasan nito? Ang pagiging ina ay responsibilidad, hindi simpleng obligasyon. At ang isang pabayang asawa na hindi inaalagaan ng sariling anak, hindi siya karapat-dapat tawaging ina. Magandang araw, Miss Gwen, at sa mga kapwa ko na masugid na taga-subaybay ng inyong channel. Hindi buo ang araw ko kung wala ako napapakinggan na bagong kwento. Habang nakikinig nga ako, samot-sari ang nararamdaman ko. May pagkakataong naiiyak ako, nagagalit at nalulungkot sa katapusan ng kwento. Siguro may bahagi sa akin na nakaka-relate sa mga kwentong napapakinggan ko. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Abby. 35 anyos sa Tubong, Lucena City. Ang ibabahagi ko pong kwento nangyari may 10 taon na nakakalipas. Sana po mapili niyo ang aking kwento. Ano? Hindi pa nga tayo nakakapagbabang luksa eh. Nakalimutan mo na ba ang pamahiin? Naniniwala ka pa rin ba dyan? Kung hindi ka naniniwala, sana bigyan mo man lang ng respeto si Lola Betsy. Hindi lang natin siya Lola. Siya na rin ang tumayo nating magulang. Sana maghintay muna kayo ng 1 taon. Hindi na kasi makakapaghintay si Elena. Bakit naman siya nagmamadali? Wala bang nagsabi sa kanya ng mga kasabihan ng mga matatanda? May dahilan naman kasi kami. Ano nga ang dahilan ninyo? Buntis na kasi si Elena. Meron din namang nagpapakasal kahit buntis na o nakapanganak na. Isipin mo naman sana si Lola Betsy. Patay naman na si Lola. Sa palagay ko maiintindihan niya ako kung nasaan man siya ngayon. Kapag kasi hindi kami nagpakasal ni Elena, ilalayo siya ng pamilya niya. Hindi kasi sila papayag na mapahiya ang anak nila. Sa tingin ko naman, nakapagdesisyon na kayo eh. Kinausap mo lang ako para sabihin, hindi para magpaalam. Tayo na lang ang magkakampi ngayon. Huwag mo naman akong talikuran. Huwag kang mag-alala, nandoon ako sa kasal mo. Pero huwag mo lang sanang asahan na makikisaya ako sa araw na yon.
Simple lang naman ang kasal na magaganap eh. Ayoko rin namang mag-react ang mga kamag-anak natin. Hindi talaga maiiwasan yon, lalo na kamamatay lang ng lola natin. Kung may magagawa lang sana ako, hihintayin ko pa talaga ang 1 taon. Naiipit lang kasi ako sa sitwasyon eh. Wala man lang kasing respeto ang girlfriend mo, lalo na ang pamilya niya. Dapat siguruhin mo muna ang desisyon mong magpapakasal. Sigurado na ako kay Elena, walang duda yun. Sa kabila na tutol pa din ako sa balak ninyo, hangad ko pa rin ang kaligayahan ninyo. Salamat. Hangad ko rin na mahanap mo na rin ang lalaking makakasama mo habang buhay. Darating din siya sa tamang panahon. Hanggang ng mga sandaling to, hindi pa rin ako makapaniwalang hindi na namin kasama si Lola Betsy. Malinaw pa sa alaala ko ang huling araw na nagkausap kami. Binigay niya sa akin ang bagay na itinuturing niyang kayamanan. Mahigpit pa niyang bilin sa akin na ingatan ko yun. Kung alam ko lang na yun na ang huling sandali na magkakausap kami, hindi na sana ako umalis sa tabi niya. Kinabukasan pagpasok ko muli sa kwarto niya, dala ang almusal, ginigising ko siya. Pero hindi na siya gumagalaw. Ilang sandali ko muna siyang tinitigan bago pumasok sa isip ko na wala na siya. Makailang beses pa akong kumurap para pigilan ang pagbagsak ng luha ko. Ngayong wala na siya, kailangan pa rin namin magpatuloy ni Kuya. Para magawa yun, kinabukasan bumalik na ako sa trabaho ko bilang janitress sa isang ospital. Kapag kinasal na pala tayo, ayokong tumira dun sa bahay ng lola mo ha. Oh, bakit naman? Basta ayoko sa bahay kung saan namatay ang lola mo. Mag-isa na lang kasi si Abby sa bahay namin eh. Eh ano, hindi na naman siya bata para samahan mo. 2 na nga lang kaming magkapatid eh. Hihiwalay pa ba ako sa kanya? Kapag bubuo ka na ng pamilya, kailangan bumukod ka na. Kapag naman siya nag-asawa, sigurado naman nagugustuhin rin niyang may sariling bahay. Oo sige, pwede naman tayo magpatayo ng bahay malapit lang dun eh. Ayos lang naman siguro sa iyo yun. Oo naman, basta nakabukod tayo. Ay, siya nga pala. Sa day off ng kapatid ko, pinapupunta kanya sa bahay. Bakit daw? Gusto kanya makilala. O sige, pwede naman. Siya nga pala, mabuti hindi siya tumutol sa kasal natin. Ayaw nga sana niya dahil kamamatay lang ni Lola Betsy. Ipinaliwanag mo sana na hindi papayag ang mga magulang ko. Ayaw nga nila na may makahalata sa tiyan ko eh. Huwag ka mo silang mag-alala dahil bago pa lumaki ang tiyan mo, nagpakasal na tayo. Alam naman nila na pinaninindigan mo ko. O bakit bigla ka nalungkot dyan? Naalala ko kasi si Lola Betsy. Kung nabubuhay pa sana siya, sigurado matutuwa yun. Gusto niya kasi mag-asawa na ako eh. Sayang nga, hindi ko man lang siya nakilala. Hanggang doon na lang siguro talaga ang buhay niya. Matanda na rin naman ang lola mo. Sa panahon ngayon, bihira nang umabot ng ganong edad. Lolo at lola ko nga, hindi ko na inabot eh. Namatay sila bago ko ipanganak. Kaya maswerte na rin kayo ng kapatid mo dahil naalagaan pa kayo ng lola ninyo. Tama, maswerte pa rin kami kumpara sa iba. Kaya wag ka nang malungkot. Dapat kasal na lang natin ang pinag-uusapan natin para hindi nasisira ang mood. Marami pa namang pagkakataon para magluksa ka. O sige. Ay ano na nga yung pinag-uusapan natin kanina? Dumating ang araw ng kasal ni Kuya. Wala talaga akong gana ng araw na yon. At pilit ng ngiti lang ang nakaguhit sa labi ko. Sa bahay ng mga magulang ng hipag ko ginanap ang seremonya at isang pastor ang nagkasal sa kanila. Iilan lang din ang dumalo sa pamilya namin at puro sa babae ang nandun na bisita. May ilan kasi sa kamag-anak namin ang tutol sa biglaan na pagpapakasal ni Kuya. May 2 oras din siguro akong nanatili doon bago nagpaalam na uuwi na sa bahay. Pinipigilan pa nga ako ng bagong kasal. Pero nagdahilan na lang ako na masakit ang ulo. Kinabukasan naman sa bahay na rin sila tumuloy. Habang hindi pa nagagawa ang titirhan nila. Inayos ko na rin ang kwartong gagamitin nila. Nung dumating ako nung hapon, nandun na silang mag-asawa. Naabutan ko pa nga sa sala ang kapatid ko.
Mukhang pagod na pagod ka. Wala kasi akong tulog, kaya nakadagdag pa yun sa pagod ko. Iniisip mo siguro lagi si Lola Betsy, kaya hindi ka makatulog sa gabi. Oo, namimiss ko kasi siya eh. Si Elena nga pala. Pumunta sandali ng bayan. Meron lang daw siyang bibilin. Malapit ng dumilim, pinayagan mo pa siyang umalis. Ang kulit ayaw papigil. Ang layo pala ng agwat ng edad niyo, no? 8 taon lang naman. Napansin ko, parang isip bata pa rin siyang kumilos. Sana magampanan niya ang pagiging asawa. Oo naman. May iba nga dyan, mas bata pa nag-asawa. Naging maayos naman ang pagsasama nila. Diyan lang naman kayo magpapatayo ng bahay. Kapag wala akong ginagawa, tutulungan ko na lang siya dito. Salamat, Abby. Alam ko na maaasahan kita. Siyempre naman, kapatid kita eh. Ay, siya nga pala. Huwag ka na magluto. May dala kaming ulam dyan galing pa sa handa namin. Ang daming sobra. Akala ko kasi pupunta ang iba nating kamag-anak. Nung dumating nga kami kanina, hindi man lang kami binati. Intindihin mo na lang sila. Huwag sanang sasama ang loob ninyong mag-asawa. Wala naman sa akin yun. Hindi nga lang maiwasan ni Elena na magtampo. Ganun yata ang buntis Masyadong sensitive. Kaya dapat, habaan mong pasensya sa asawa mo. Oo naman. Ayoko na ma-stress siya habang nagbubuntis. Baka mamaya lumabas na may diferensya ang anak namin. Kuya, kailan nga pala uumpisa ng pagpapagawa ninyo sa bahay ninyo? Nakausap ko na si Man Jimmy. Bukas bibisitahin nila yung lupang pagtatayuan. Mabuti na lang may ipon ka. Bakit naman kasi ayaw ninyong tumira na lang dito sa bahay? Pinapaubaya ko na sa yung bahay na to. Alam ko matutuwa din si Lola Betsy. Kahit saan nga ako tumingin sa bahay na ito, si Lola ang nakikita ko. Huwag mo masyadong isipin si Lola. Sigurado, masaya siya kung nasaan man siya ngayon. Masasanay din ako na hindi na siya nakikita. Dito lang muna ako sa labas Aabangan ko lang si Elena. Sinulyapan ko pa ang tumba-tumba na malapit sa may bintana kung saan lagi nakaupo si Lola Betsy saka ako pumasok ng kwarto. Gabi na rin nakauwi si Elena. Narinig ko pang ang pinagsasabihan siya ng kapatid ko. Ilang sandali pa tinawag na ako ni Kuya para kumain ng hapunan. Habang kumakain kami, masaya pa kami nagkukwentuhan. Pagkatapos ako na rin na naghugas ng mga pinagkainan namin. Ang mag-asawa naman pumasok na sa kwarto nila. Wala namang kasing TV sa bahay na yon kaya wala mapaglibangan kaya maaga kaming natutulog. Papasok na nga rin ako sa kwarto ko nang matigilan ako. Sa gilid kasi ng mga mata ko nakita kong gumagalaw ang tumba-tumba at parang may figura ng taong nakaupo. Bigla akong lumingon. Gumagalaw pa nga yun pero walang nakaupo doon. Lola, alam ko po na binabantayan mo po kami ni Kuya. Huwag mo na kaming alalahanin. Nasa maayos kaming kalagayan. Tumigil na rin sa paggalaw ang tumba-tumba ni Lola. Naramdaman ko pa ang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa harapan ko. Akala ko hindi na mauulit ang ganong pangyayari. Isang araw habang nasa labas ako ng bahay at si Kuya Nat naman tumutulong sa ginagawang bahay nila nang marinig namin ang malakas na tili ni Elena. Napatakbo kami papasok sa loob ng bahay. Nadatnan namin siyang nakasiksik sa isang sulok at nanginginig sa takot. Agad naman siyang nilapitan ni Kuya at pinakalma. May nagmumulto sa bahay na to. Kanina habang nasa kusina ako, meron ako narinig na naglalakad dito sa sala. Akala ko nandito ka. Paglabas ko, gumagalaw ang tumba-tumba ng lola mo. Relax ka lang. Walang multo sa bahay na to. Baka guni-guni mo lang yung naririnig mong merong naglalakad. Paano mo ipapaliwanag ang paggalaw ng tumba-tumba? Hindi naman gumagalaw nang pumasok kami Baka nasagi lang yun ng pusa. Pumapasok kasi ang alagang pusa ng kapitbahay namin dito Ayoko nang tumira dito. Baka meron na namang magparamdam sa akin. Hindi nga totoong multo. Ilang araw na tayong nakatira dito. Ngayon lang may nangyaring ganito. Doon muna ako sa amin hanggang hindi natatapos ang bahay natin.
Elena naman, ano ipapaliwanag mo sa mga magulang mo kapag umuwi ka sa inyo? Eh di sasabihin ko na meron nagmumulto sa bahay na to. Sa tingin mo maniniwala sila sa'yo? Hindi nga sila naniniwala sa pamahiin eh. Kesa naman sa mamatay ako sa takot dito. Huwag ka nang umuwi sa inyo. Iwasan mo na lang ang mapag-isa. Tatatlo lang tayo sa bahay na to. Si Abby may trabaho. Ikaw naman abala sa pagtulong sa paggawa ng bahay natin. Sino sa inyo magbabantay sa akin ha? Huwag ka nang matakot. Babantayan na lang kita. Hindi na lang ako tutulong sa mga gumagawa. May palagay ako na lola mo nagpaparamdam. Baka ayaw niyang nandito ako sa bahay na to. Walang dahilan para magparamdam sa'yo si Lola. Mapayapa ang pagkamatay niya. Baka hindi siya boto sa akin para sa'yo. O kaya naman nagagalit siya dahil hindi pa nga kayo nakakapagbabang luksa, nagpakasal na tayo. Mas kilala ko si Lola Betsy. Alam ko na masaya siya sa pagpapakasal natin. Kung buhay pa siya, sigurado matutuwa siya sa'yo. Sa susunod na meron ulit magparamdam, magpatawag na tayo ng pare, baka mabendisyonan tong bahay niyo. O sige, magpapatawag tayo ng pare. Tumayo ka na dyan sa sahig. Sa sobrang takot ko, napasiksik na lang ako dito sa sulok. Hindi ko na nga nagawang lumabas ng pinto. Naiintindihan ko. Nagpanik ka na kasi. Kahit naman sino siguro, ganito rin ang magiging reaksyon. Halika na muna dun sa kwarto natin. Sasamahan na kita magpahinga. Tahimik lang ako nakikinig sa kanila hanggang sa makapasok sila sa kwarto nila. Napatitig ako sa tumba-tumba at saka yun nilapitan. Naniniwala kasi ako na nagpaparamdam si Lola Betsy. Dahil ganun din ang nangyari sa akin. Ang kaibahan lang, hindi ako natakot gaya ni Elena. Nung araw ding yun, hindi rin napigilan ni Kuya Nat na umuwi muna sa kanila ang asawa. Hindi rin daw kasi ito makakatulog sa bahay namin pagkatapos na nangyari. Napilitan na rin siyang ihatid dito sa bahay ng mga biyanan. Pagdating ni Kuya, tsaka ko siya kinausap ng masinsinan. Baka nga nagpaparamdam talaga si Lola Betsy. Bakit naman gagawin ni Lola yun? Nagtanong ka pa talaga. Hindi pa kasi tayo nakakapagbabang luksa, nagpakasal na agad kayo. Wala yung kinalaman sa nangyari. At saka baka guni-guni lang ni Elena nakita niya. Alam mo ba, noong isang araw, nakita ko rin gumagalaw ang tumba-tumba ni Lola. Kaya naniniwala ako sa sinasabi ni Elena. Bakit ngayon mo lang yan sinabi? Ayoko na kasing dagdagan ng takot na nararamdaman ng asawa mo. Huwag mo na nga lang banggitin yan sa kanya. Baka makasama lang sa kalagayan niya eh. Iniisip ko din, baka ayaw niya kay Elena para sa'yo. May nakikita ka bang mali kay Elena? Isa lang ang napapansin ko, nag-iisip bata siya. Sa palagay mo kaya handa na siya maging ina? Oo naman. Natututunan naman yun eh. Ilang buwan pa lang kasi kayo, nagpakasal na agad. Palagay ko, hindi mo pa rin siya ganun kakilala. Sana, hindi mo pagsisihan balang araw ang desisyon mo. Nasisiguro ko sa'yo na hindi ako magsisisi. Hanggang kailan nga pala si Elena sa kanila? Hindi ko pa alam eh. Pero mabuti na nga siguro na nandun muna siya para makapag-focus ako sa ginagawa ko sa pagpapatayo ng bahay namin. Oo nga. Hindi rin naman kasi siya tumutulong dito sa gawaing bahay eh. Lagi na lang ikaw ang kumikilos. Ayos lang naman sa akin yun dahil ayoko siyang napapagod. Hindi pa naman malaki ang tiyan niya. Tinatamad lang yata siya. Kapag nakabukod na kami, sigurado matututunan din niya mga gawaing bahay. Wala na akong sasabihin. Basta kahit anong mangyari, nandito lang ako. Alam ko naman yun. Pasensya ka na nga pala. Hindi ko na nakukumusta ang trabaho mo. Okay naman at wala akong nagiging problema. Hindi pa rin ba tinataasan ang sahod mo? Hindi pa rin. Okay lang naman sa akin eh, yung sahod ko ngayon. Sa bagay, wala ka naman kasing pamilya kaya napagkakasya mo pa. Baka nga pagkatapos ko magpagawa ng bahay, ubos lahat ng ipon ko. Ikaw naman kasi nagmamadali. Manganganak pa ang asawa mo. Kahit simple lang ang kasal ninyo, malaki rin ang inilabas mong pera. Malalampasan din namin ang mga gastusin. Kapag nagipit kayo, huwag ka mahihiyang lumapit sa akin. Ang bait mo talaga. Balang araw, makakabawi din ako sa iyo sa lahat ng mga ginawa mong tulong.
Hindi bumalik si Elena sa amin hanggat wala siyang sariling bahay. Alam ko rin na sagad na ang bulsa ng kuya ko dahil nung house blessing humiram na siya sa akin ng pera. Lahat kasi ng kamag-anak ni Elena nandun. Gaya nung kasal nila, iilan lang ang pumunta sa mga kamag-anak namin kahit nasa malapit lang sila. Masaya na rin ako na may sarili silang bahay. Iniisip ko rin baka nga ayaw ni Lola Betsy na dito sila tumira. Kaya mabuti na rin nakabukod na agad sila. Matuloy na lumipas ang mga linggo at buwan hanggang sa kabuanan na nga ni Elena. Kararating ko lang nun galing trabaho nang pumunta si Kuya Nat. Pasensya ka na kung nakakaabala ako. May kailangan kasi ako sa'yo eh. May nangyari ba kay Elena? Wala naman. Anong sadya mo sa akin? Si Elena kasi kabuana na. Lumabas kasi sa ultrasound niya na suwi ang anak namin. Sabi ng OB niya, baka isesaryan siya. Wala ba kayong pera na naipon? Meron naman, yun nga lang. Hindi sapat para sa CS niya. Meron naman akong naitatabi dito eh. Hiramin mo muna. Wala naman akong paggagamitan pa. Salamat ha. Medyo gipit lang kasi kami ngayon. Malaki naman ang sahod mo. Pero bakit nagigipit pa kayo? Ang totoo kasi niyan, magastos si Elena eh. Ganun yata ang buntis. Ang daming pinabibili. Dapat maging masinop kayo sa paghawak ng pera. Lalo na magkakaroon na kayo ng anak. Lalo pang lalaki ang gastos ninyo. Yun nga sinasabi ko kay Elena eh. Kung hindi niya kayang kontrolin ng paggastos, dapat siguro ikaw nang humawak ng pera niyo. Pinagtatalunan kasi namin eh. Lagi niyang panakot na uuwi na siya sa kanila. Ikaw ang lalaki at may trabaho. Huwag mo sanang sanayin ng asawa mo ang masusunod sa inyo. Alam ko naman yun. Hinahayaan ko lang ngayon dahil buntis nga. Medyo maselan din kasi. Ay, pwede bang bukas mo nalang kunin ang pera? Nasa bangko pa kasi eh. Oo naman. Hindi pa naman namin kailangan ngayon. Gusto ko lang kasi na may hawak na akong pera kung sakali. Napapailing na lang ako nang makaalis si Kuya Nat. Sa halip na mapabuti ito dahil may asawa na mag-aasikaso, kabaliktaran pala. Mukhang siya ang kailangan mag-asikaso sa asawa niya. Hindi ko naman kasi akalain na magkakagusto siya sa 22 anyos lang na babae. Anong sabi ng kapatid mo? Pumayag bang magpautang? Pumayag siya. Bukas na nga lang niya maibibigay. Ay, salamat naman at meron kang kapatid na maaasahan. Sa susunod naman kasi, huwag mong gagastusin ang pera na itinatabi natin sa hindi importanteng bagay. Hindi ko kasi napigilan eh. Wala pa kasi tayo na ganong gamit dito sa bahay. Makakapaghintay naman kasi yun. Imbis na hindi ako mangutang, nagkautang patuloy tayo. Huwag mo na akong sisihin. Baka mamaya sumakit na naman ang tiyan ko eh. Sige ka. Sorry na, pero sana hindi na maulit to. Hindi na talaga. Iisipin ko muna ang mas mahalagang pagkakagastosan natin. Kinabukasan nga bago umuwi, nag-withdraw na ako ng pera na hinihiram ni Kuya. Hinatid ko na agad yun sa kanila bago ako tumuloy sa bahay ko. Nagbibihis na ako noon nang dumating naman si Tia Consuelo na may dalang ulam. Mabait naman ito. At nung patay si Lola Betsy, siya ang nag-asikaso ng burol at sa mga nakikilamay. Mula nga lang nag-asawa si Kuya Nat, dumalang na ang punta niya rito sa bahay. Hindi naman ito tinatanggi na hindi nito nagustuhan ng desisyon ng kapatid ko na magpakasal na hindi pa nakakapagbabang luksa. Ang dami kasing nilutong ulam ng tiyong mo kaya naisipang kitang dalhan. Salamat po, Chang. Naalala ninyo ako. Hindi na ako magluluto ng ulam ko. Kapag may sobra naman na ulam, lagi kitang naiisip eh. Kumusta ka naman dito? Ayos naman po ako. Nasanay na ako na ako na lang mag-isang nakatira dito sa bahay. Bakit kasi kailangan pang bumukod ng kapatid mo? Yun po kasi ang gusto ni Elena. Kahit kailan talaga, hindi ko magugustuhan ng babaeng yon. Masama pa rin po ba ang loob ninyo dahil sa ginawa ni Kuya Nat? Hindi na.
Pero sana maisip niya na habang buhay sila maghihirap. Dahil sa ginawa nila na hindi pagrespeto sa lola ninyo. Tinutulan ko naman po si Kuya Nat noon, pero mapilit siya dahil buntis na rin si Elena. Hindi sapat na dahilan yon. Hindi man lang inisip ni Nat na mula nang maulila kayo sa magulang ninyo, lola niyo na ang nag-alaga sa inyo. Totoo po ba na mamalasin sina Kuya Nat? Oo, iha. Paghihirap ang kapalit ng ginawa nila. Kaya po siguro, hirap sila sa pera ngayon. Nang hiram kasi sa akin si Kuya Nat, kabuanan na kasi ni Elena at Suhi ang bata sa tiyan niya. Posible po kasi na ma-CS siya. Hindi lang sila sa pera maghihirap. Sana pala, pinigilan ko si Kuya kahit mag-away pa kami noon. Alam ko naman na ginawa mo ang lahat eh. Matigas din ang ulo ng kapatid mo. Wala siyang pinakikinggan kahit sino. Paano po ba makukontra ang kamalasan na darating sa kanila? Hindi ko alam. Baka makatulong ang pagdadasal. Isa pa nga po yan. Mula nang maging mag-asawa sila, hindi na nakaalalang magsimba si Kuya Nat. Sa nakikita ko malaking kapahamakan ang dala ng babaeng yun. Wag naman sana, Chang. Ayoko mapahamak sina Kuya. Kung yan na ang nakatakda sa kanila, hindi natin yun maaaring baguhin. Mula nang magkausap kami ni Tia Consuelo, hindi na maalis sa isip ko ang mga sinabi niya sa akin. Malimit ko na ring obserbahan ang mag-asawa. Iniisip ko rin kung paano ko sila matutulungan. Makalipas ang 1 linggo, nanganak na rin si Elena. Babae ang anak nila. CS nga siya dahil hindi nagbago ang posisyon ng sanggol sa sinapupunan niya. Mula nang umuwi siya, lagi ng maraming tao sa kanila para dalawin sila mag-ina. Lahat kamag-anak ni Elena. Hanggang na mga sumunod na araw, wala nang dumadalaw. Baka pwede mo namang pakiusapan muna ang inay mo na magbantay sa inyo. Kailangan ko na kasing pumasok sa trabaho eh. Ang dami ko na kasing absent. Sinabi ko na yan nung huling dalaw nila. Hindi daw pwede at marami din siyang apo na inaalagaan. Paano yan? Hindi naman pwede na wala kayong bantay. Baka pwede mo namang pakiusapan si Abby na magbantay sa amin. Alam mo namang may trabaho ang kapatid ko eh. Wala naman siyang pamilya na binubuhay hindi katulad mo. Hindi ko alam kung papayag siya. Baka pwede mong pakiusapan ang iba mong kamag-anak na magbantay sa akin. Hindi naman iba sa kanila ang anak natin eh. Hindi ko alam kung makakalapit ako sa kanila eh. Mula kasi nung magpakasal tayo, hindi na nila ako pinapansin. Hanggang ngayon ba masama pa rin ang loob nila sa'yo? Kasal na tayo, wala na silang magagawa. Mamaya, kakausapin ko ang kapatid ko. Siguradong papayag yun. Hindi niya tayo matitiis. Kung may ipon lang sana tayo, kahit 1 buwan akong hindi muna magtrabaho para lang mabantayan ko kayo. Magkakaipon din tayo. Hindi naman habang buhay lagi tayong kapos. Sana nga. Napansin ko kasi mula nang lumipat tayo sa bahay na to, lagi tayong kinakapos. Nagkataon lang ang nangyari. Huwag mong sisihin ang bahay natin. Siguro nga nagkataon lang ang lahat ng ito. Di ba ganitong oras umuwi ang kapatid mo? Sige na, puntahan mo na. O sige, sandali lang ako. Tulog pa naman ang anak natin eh. Hindi ako umuwi ng araw na yun sa bahay. Nagyaya kasi ang isa kong kaibigan na mag-outing kami. Pumayag naman ako dahil wala naman akong pasok kinabukasan. Wala akong kaalam-alam na ilang beses na palang nagpabalik-balik si Kuya Nat sa bahay. Hindi ko rin naman namamalayan na ilang beses na pala siyang tumatawag sa akin. Hindi kaya may nangyari ng masama sa kapatid mo? Di sana may tumawag na sa akin. Baka kasama niya mga kaibigan niya. Siguro nga. Naalala ko kasi bukas day off niya. Wala kang magagawa kundi ang umabsent muna sa trabaho. Yun nga lang, konti na lang ang sasahurin ko dahil sa dami ng hindi ko pagpasok. Ang mahalaga, hindi ka tinatanggal. 1 buwan lang naman Pagkatapos noon makakakilos na ako dito sa bahay. Inaalala ko rin kasi yung mga gastusin. Gaya ng pambili ng gatas at diaper. Marami pa naman dyan na bigay ng kapamilya ko. Kakasya pa naman yan ng ilang araw.
Akala ko pa naman totoong maaasahan ko si Abby. Pagsabihan mo na lang kapag umuwi na. Pagsasabihan ko talaga siya. Anat, nagugutom na ako. Ipaghanda mo naman ako ng pagkain. Sige na oh. O sige, magluluto muna ako. Nung hapon na ako umuwi ng bahay. Dahil may nahiram na sasakyan ng kaibigan ko, hinatid nila ako. Bago pumasok, tinanaw ko pa sila at hinintay na mawala sa paningin ko. Kahit pagod, nag-enjoy naman ako. Ilang minuto pa lang akong nakakauwi nang dumating si Kuya Nat. Saan ka nang galing? Nag-overnight kami ng mga kaibigan ko sa isang resort. Hindi ka man lang nagpaalam. Kuya, matanda na ako para magpaalam pa sa'yo, no? Tsaka, hindi naman na tayo magkasama sa bahay, ah. May kailangan kasi ako sa'yo kaya kita hinahanap. Huwag mong sabihing uutang ka. Ay, hindi. Anong kailangan mo sa akin? Makikiusap sana ako sa'yo kung pwede mong bantayan ng mag-ina ko. Kahit ilang araw lang. Hindi pa kasi makakilo si Elena eh. Kailangan ko na kasing pumasok sa trabaho. Pasensya ka na kuya kung hindi kita mapagbibigyan. Baka mawalan ako ng trabaho. Alam mo naman na hindi ako pwedeng umabsent sa trabaho na walang mabigat na dahilan eh. Nakikiusap naman ako sa'yo. Kung hindi ako makakapasok sa trabaho, ano na lang ang sasahurin ko? Hindi mo ba pwedeng pakiusapan ng biyenan mo o mga kapatid ni Elena? Ginawa na namin yan. May mga pamilya na kasi ang mga kapatid ni Elena eh. Nanay naman niya, maraming inaalaga ang apo. Humiling ka na ng kahit ano, wag lang ito. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Kung sakaling mawalan ka ng trabaho pwede ka namang maghanap ng iba. Kuya, alam mong mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Bakit ba hindi mo maiwan-iwan yung trabaho mo? Janitress ka lang naman. Nat, ano yung sinasabi mo kay Abby? Minamaliit mo ba ang klase ng trabaho niya, ha? Huwag na lang po kayong makialam sa amin. Hindi niyo naman alam ang pinag-uusapan namin eh. Malinaw ko naman narinig ang mga sinabi mo eh. Kahit janitress lang sa ospital ang kapatid mo, marangal na trabaho yon at malaki ang naitulong sa'yo. Saka na lang tayo mag-usap. Baka hinahanap na ako ng asawa ko. Ano ba ang sinasabi ng kuya mo sa'yo, ha? Nakikiusap po siya kung pwedeng umabsent ako sa trabaho para bantayan na mag-ina niya at papasok daw muna siya sa trabaho. Dahil hindi mo siya pinagbigyan kaya ganun ang sinabi niya sa'yo. Magkaiba naman po kami ng trabaho. Buti siya pwedeng hindi pumasok ng ilang araw. Ako, pwede ako matanggal sa trabaho. Tama lang natanggihan mo siya. May sarili ka ring buhay. Hindi sa lahat ng oras pwede kanyang asahan. Wala din siyang karapatan na maliitin ang klase ng trabaho mo. Kaya alam po nagagalit naman si Kuya Nat sa akin. Huwag mong intindihin ng galit niya. Nag-asawa siya, dapat sa bawat problemang darating sa kanila may paraan sila kung paano susolusyonan. Bakit hindi siya humingi ng tulong sa pamilya ng asawa niya? Lumapit na po sila pero mga hindi daw po pwede. Huwag kang papayag na abusuhin ka ng kuya mo. Isipin mo ang sarili mong kapakanan. Buti sana kung ikaw ang mga ilangan matulungan ka nila. Ikaw ang lagi nilang takbuhan eh. Kapag trabaho ko na po ang nakasalalay, hindi ko talaga sila mapagbibigyan. Alam kong sumama ang loob sa akin ni kuya. Pero tama naman si Tia Consuelo. Pwede ko siyang pautangin pero hindi ako papayag na umabsent sa trabaho ko para alagaan ang mag-ina niya. Pinasok niya ang pag-aasawa, dapat sila ang gumawa ng paraan. Dapat nun pa pinaghandaan na nila ang magiging sitwasyon nila. Dahil alam niyang hindi maaaring walang kasama ang asawa niya sa kanila. Gusto ko sana siyang puntahan sa kanila pero nag-aalangan ako. Kilala ko kasi si kuya kapag galit hindi rin ako papansinin nun. Nagpa siya akong palipasin muna ang ilang araw bago ko siya kausapin ulit. Nat! Nat! Nasaan ka? Oh, bakit? Bakit ang tagal mo? Naglalaba kasi ako ng mga damit ni baby eh. May kailangan ka ba? Itimpla mo naman ako ng gatas. Nandito lang naman ang gatas ah. Kaya mo naman ang bumangon.
Hindi ka naman tatayo at maglalakad. Sa hindi ko kaya. Gusto mo bang mabinat ako? 2 linggo na rin mula nung makapanganak ka. Pwede ka na maglakad-lakad kahit papano. Lalo ka lang manghihina niyan eh. Baka bumuka naman ng tahi ko kapag kumilos ako. Magdahan-dahan ka lang ng kilos mo. Ako na nga magtitimpla. Patahanin mo muna anak natin. Nagumpisa na naman umiyak. Baka nagugutom lang. Teka. Ay, kaya naman pala umiyak eh. Puno na yung diaper. Ang lakas naman niya sa diaper. Isang balot na lang ang nandyan. Ay, paano yan? Malapit na rin maubos ang naitatabi ko dyan. Kailangan ko na talagang pumasok sa trabaho. Ang hirap naman kasing pakiusapan ng kapatid mo. Tama naman siya eh. Mawawalan siya ng trabaho kapag umabsent siya. Ang sabihin mo wala siyang malasakit sa atin. Kung wala siyang malasakit, hindi na sana siya nagpautang sa atin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nababayaran. Pumasok ka na lang bukas. Pipilitin ko na lang kumilos kahit mabinat ako. Kesa naman sa mamatay kami sa gutom. Mag-iiwan na lang ako ng pagkain mo. Basta yung baby lang ang intindihin mo. Hayaan mo na yung ibang gawain. Susubukan ko rin humingi ng tulong kina nanay. Wala talagang pakialam ang mga kamag-anak mo dito eh. Maaga na lang akong uuwi bukas. Hindi ko alam kung nakakapasok na ba si Kuya Nat. Madalas kapag dumarating ako sa hapon, umiiyak ang anak nila. Minsan hindi na ako nakatiis. Pumunta ako sa bahay nila. Hindi naman nakalakang pinto kaya tumuloy na ako. Nadatnan ko si Elena na nagsa-cellphone habang nasa kuna ang baby. Agad kong binuhat ang bata habang nakatingin kay Elena na wala man lang reaksyon. Puno na pala ang diaper nito pati damit basang-basa kaya pinalitan ko muna bago ko pinadede. Nang kumalma na ang bata tsaka ako naman hinarap si Elena. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Mas inuuna mo ba talaga yung pagsa-cellphone mo kaysa intindihin itong anak mo? Halos mamatay na sa kaiiyak ka. Ganyan naman yan eh. Masyadong iyakin. Maghapon ko na nga siyang inaalagaan eh. Natural dahil ikaw ang ina. Sino bang gusto mo mag-alaga sa anak mo? Hindi ko nga alam kung anong gusto. Basta na lang umiiyak. Mabibinat ako sa batang yan eh. Puno na kasi ang diaper at basa na rin ang damit. Nagugutom na rin pero yan pa rin ang inuuna mo. Tumahan na rin naman kaya tumigil ka na sa pagtatalak mo dyan. Gusto mo bang mabinat ako ha? Sasabihin ko to kay Kuya Nat. Wala akong pakialam kahit magsumbong ka pa. Samahan pa kita eh. Eh hindi ka naman pala handang mag-anak. Nagpabuntis ka kaagad. Pwede ba Abby, umuwi ka na lang sa bahay mo? Huwag mo akong istorbohin dito. Imbis na magpasalamat ka, ikaw pang galit. Paano hindi ako magagalit? Yung tono ng pananalita mo, akala mo nakagawa ko ng krimen? Sa tingin mo kaya hindi pa krimen ang ginawa mo na pagpapabaya sa anak mo? Kapag nabinat lang talaga ako, humanda ka sa akin. Sana nga, mabinat ka ng tuluyan. Anong sinabi mo? Hoy! Bumalik ka nga dito! Hindi muna ako pumasok sa loob ng bahay. Hinintay ko talaga si Kuya Nat. Ilang sandali pa dumating na rin siya. Nagulat pa siya nang makita ako. Hindi naman ako nagpatumpik-tumpik pa, sinabi ko na agad na nadatnan ko sa kanila. Salamat sa ginawa mo ah. Minsan kasi napapagod na rin si Elena sa pagbabantay ng anak namin eh. Hindi dahilan yon para pabayaan niyang bata. Nagsa-cellphone lang naman siya. Kakausapin ko na lang siya. Baka kaya ganun siya. Dala na rin ng panganganak. Kung ako sa'yo kuya, huwag mong hayaan na sila lang ng anak mo ang maiiwan sa bahay ninyo. Hindi lang ngayon ko narinig na umiiyak ng gano'n ng bata. Pagkatapos kong kausapin si Kuya Nat, iniwan ko na siya. Hanggang ng mga oras na yon, nanginginig pa rin ako sa galit kay Elena. O Nat, mabuti maaga kang umuwi. Dala mo ba yung pinabibili ko sa'yo? Ano nangyari sa anak natin? Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kanina patulog ang anak natin sa kuna. Nakausap ko si Abby. Halos mamatay na daw sa kakaiyak ang anak natin. Nagpapapaniwala ka naman sa kapatid mo. Kita mo, himbing ng tulog ng anak natin. Huwag mo kasing inuuna yung pagsi-cellphone. Ayoko na mauulit to ha. May anak ka na. Kaya dapat alam mo na kung anong dapat mong unahin. Nang mga sumunod na araw, hindi ko na naririnig ang iyak ng pamangking ko tuwing umuwi ako.
Minsan nakausap ko si Kuya Nat, binanggit niya na pinakiusapan niya ang biyanan niya. Na kung pwede sa kanila muna kahit bayaran na lang niya. Kahit paano nakahinga na ako ng maluwag. Ikinwento ko kay Tia Consuelo ang nangyari. Meron nga daw nagkwento sa kanyang kapitbahay na kahit daw tanghaling tapat umiiyak ang anak ni Kuya. Palagay ko po, hindi pa handa si Elena na maging ina. 22 pa lang kasi siya eh. Bakit nag-asawa siya agad? Hindi ko nga rin po alam eh. Ay, nakakaawa naman ang anak nila. Kung pwede lang sanang mamili ng magulang. Mabuti na nga alam po, napakiusapan ni Kuya Nat ang biyena na mag-alaga kahit 1 buwan. Siguro naman, hindi na makakapangatwiran nun si Elena na kapanganganak lang niya. Nag-iinarte lang ang hipag mo. Yun nga din po ang palagay ko eh. Maiba nga pala ako. Dapat nag-aasawa ka na rin. Nasa tamang edad ka na rin naman. May boyfriend ka na ba ha? Opo, Chang. Napag-uusapan na rin po namin ang kasal. Kung sigurado ka na sa kanya, huwag ka na magdalawang isip na pumayag kapag inalok ka niya ng kasal. Sabi ko sa kanya, bigyan pa niya ako ng oras para pag-isipan yun. Mas may tiwala naman ako sa'yo pagdating sa pagdedesisyon. Inaalala ko rin po si Kuya Nat eh. Inaalalayan ko pa rin siya sa mga gastusin nila. Hindi pa kasi siya nakakabawi sa mga nagastos nila noon eh. Paano siya makakabawi kung ganun ang asawa niya? Yun na nga po eh. Minamalas nga talaga sila ngayon. Ganyan ang nangyayari kapag matigas ang ulo at hindi marunong makinig sa matatanda. Sana naman po malampasan nila ang nangyayari sa kanila. Hay sana nga iha. Alang-alang sa anak nila. Hindi ko na nga rin po sisingilin si Kuya Nat sa mga utang niya sa akin para hindi na dumagdag sa iniisip niya. Ang bait mo talaga. Hindi na ako nagtataka kung bakit lagi kang pinagmamalaki ng lola mo nung nabubuhay pa siya. Namimiss ko pa rin po si Lola Betsy. May nakarating sa amin dati na nagmumulto daw ang lola mo rito sa bahay ninyo. Hanggang ngayon ba? Wala na po akong nararamdamang kakaiba. Hindi po tulad nung bago lang siyang namamatay. Kahit nga po kay Elena, nagparamdam din si Lola sa kanya. Siguro kasi hindi rin niya gusto ang hipag mo. Naisip ko nga rin po yan eh. Mula rin nun, hindi na pumasok si Elena sa bahay na ito. Baka magparamdam ulit sa kanya ang lola mo kung tatangkain niyang pumasok ulit dito. Madalas malalim na ang gabi kapag nakakauwi ako ng bahay. Pagkatapos kasi ng trabaho ko, nagkikita pa kami ng boyfriend kong si Diego. Kapag day off ko naman, magkasama pa rin kami maghapon. Hindi na nga kami nakakapag-usap ni Kuya Nat. Hindi na rin naman ako nag-aalala sa pamangking ko dahil alam kong nandun pa rin ang biyanan ng kapatid ko. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nagluluksa ako dahil sa pagkamatay ni Lola Betsy. Ngayon naman ang saya ko dahil tinanggap ko na ang inaalok sa akin na kasal ni Diego. Yun pala ang mahalagang sasabihin niya sa akin. Bala ko sana umuwi na maaga. Dahil ibibigay ko ang pera na hinihiram ni Kuya para sa binyag at birthday ng pamangkin ko. Wala pa po si Abby. Hinihintay ko nga rin po siya eh. Akala ko nakauwi na siya. May itatanong sana ako sa kanya eh. Baka pauwi na rin ho yun. Naku, baka gabihin na naman siya kung kasama niya si Diego. Po? Sino pong Diego? Yung boyfriend niya. May boyfriend na pala si Abby. Yun siguro ang dahilan kung bakit siya ginagabi ng uwi. Mabait naman yung lalaki at may sinasabi sa buhay. Mabuti nagustuhan siya. Bakit naman hindi? Bukod sa mabait ang kapatid mo, maganda pa. Alam ko naman po yun eh. Kaya lang kasi... Dahil ba sa janitress lang siya? Iniisip mong hindi na siya magugustuhan? Ay, hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Hindi mo man lang naiisip na kapatid mo ang nakakatulong sa'yo. Malaki nga po ang pasasalamat ko sa kanya dahil lagi siyang nandyan. Sana lang hindi ka maging hadlang sa kaligayahan ng kapatid mo. Hindi po yun mangyayari.
Mabuti kung ganon. Nasa tamang edad na rin naman ang kapatid mo para lumagay sa tahimik. Sigurado na po ba kayo na sa pagpapakasal na mapupunta ang relasyon nila? Napag-uusapan na nila ang bagay na yon. Sana naman umayos na ang buhay niyong mag-anak para hindi ka na laging nakaasa sa kanya. Hindi ko po kasi maintindihan kung bakit hindi kami makaahon eh. Nagsisipag naman ako sa trabaho ko. Minamalas kayo, yun ang dahilan. Hindi mo man lang kasi binigyan ng respeto ang lola mo eh. Hindi man lang kayo naghintay ng 1 taon. Siguro nga po. Sana'y mapatawad na ako ni Lola Betsy. Hindi lang kasi ako makatanggi kay Elena at sa pamilya niya noon. Kung bukal naman sa loob mo ang pagsisisi, patatawarin ka naman ng lola mo. Pero ang kamalasan na nangyayari sa inyo, hindi natin alam kung kailan matatapos. Dahil hindi naman lola mo ang nagbigay nun. Gabi na ako nakauwi ng bahay. Nawala na rin sa isip ko ang perang hinihiram ni Kuya Nat. Naalala ko lang yun nung nakahiga na ako. Day off ko naman bukas sa tanghali pa kami ni Diego magkikita. Sa umaga ko na lang ibibigay sa kanila para makita ko na rin ang pamangkin ko. Bago ko matulog ng gabing yun, kinausap ko pa si Lola Betsy. Humingi ako sa kanya ng gabay sa naging desisyon ko. Kinabukasan tanghali na ako nagising. Nakapajama pa ako na nagpunta kay na Kuya Nat habang hawak ang tasa ng kape. Pasensya na kuya, gabi na kasi ako nakauwi. Ito nga pala ang hinihiram mo. Salamat dito ah. Ang pamangkin ko nga pala. Nasa kuna niya, natutulog pa. Sinong kausap mo? Abi, ikaw pala. Tingnan mong pamangkin mo, sarap pa din ang tulog. Oo nga, para talaga siyang anghel. Napakaamo ng muka. Yan nga ang laging sinasabi ng mga nakakakita sa kanya. O paano, uwi na muna ako ha. May lakad kasi ako eh. Mukhang lagi kang busy ah. Oo nga eh. Minsan magkwentuhan tayo. Sige, namimiss ko na nga yan eh. Ano ba pinagkakaabalahan ng kapatid mo? May boyfriend na si Abby, kaya lagi siyang umaalis. Talaga? Balak na rin nilang magpakasal. Kapag nagkataon, hindi niya na tayo matutulungan. Oo nga no. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo naman ako. Imbis na nanay mo mag-alaga sa anak natin, ikaw na lang sana para hindi ko na siya kailangan bayaran pa. Oo na, gusto na rin naman ni inay na umuwi sa amin eh. Mas malaki kasi matitipid natin kung ikaw na lang ang mag-aalaga. Inaalagaan ko naman ang anak natin. Naiinis lang talaga ako kapag umiiyak dahil ang tagal tumahan. Huwag mong kainisan ang anak natin. Hindi naman mismong anak natin ang kinaiinisan ko, kundi ang pag-iiyak niya. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa kanya. Nung araw ng binyag at birthday ng pamangkin ko, dinala ko si Diego. Para makilala ng kapatid ko at ng iba pa naming kamag-anak na nandun. Mainit naman ang pagtanggap sa kanya ng lahat. Marami na agad ang bumati sa akin at nagtatanong kung kailan sila makakahigop ng mainit na sabaw. Pawang ngiti lang naman ang sinasagot ko sa kanila. Kahit tinanggap ko na ang alok ni Diego na kasal, pinag-uusapan pa namin ang petsa. Makalipas nga ang ilang buwan, tinakda ang kasal namin. Bago pa ang araw na yun, pinahinto na ako sa trabaho ni Diego. Simple lang ang kasal at naroon lahat ng mga kamag-anak at mga kaibigan namin. Ilang buwan din muna kami tumira sa bahay ng biyanan ko. Gusto nila kasi akong makasama at wala naman akong masasabi sa kabaitan nila. Nagkasundo rin kami ng asawa ko na sa bahay ni Lola kami titira. Pagbaba ko pa lang ng tricycle, naririnig ko ng iyak natin ah. Hindi mo man lang iniintindi, puro ka cellphone. Kanina ko pa pinapatahan yan, ayaw naman tumigil. Ang taas ng lagnat ang anak natin ah. Aba, hindi ko alam na may lagnat pala siya. Kunin mo yung gamot, bilisan mo. Teka lang naman, kung makautos ka naman, wagas eh. Tana anak, iinom ka na ng gamot ha. Gagaling ka na. O ito ng gamot, parang lagnat lang, natataranta ka na. Hindi ka ba talaga magpapakaayos, ha?
Tuwing uuwi ako, ang kalat ng bahay. Pagdating ko, ako pa magluluto, maglilinis at maglalaban ng mga damit natin. Anak na nga lang natin, iintindihin mo, hindi mo pa magawa? Ang hirap kaya mag-alaga ng bata. O sige, magpalit tayo. Ikaw ang magtrabaho at dito ako sa bahay. Sinabi ko bang gusto ko magtrabaho? O yun naman pala eh. Eh di ayusin mo ang pag-aasikaso mo dito sa anak natin. Oo na. Akin na si Ellie, ako na magpapatulog. Kapag hindi ka pa nagbago, isasauli na kita sa pamilya mo. Ikaw pa talaga nanakot ha? Hindi lang yung pananakot, kundi gagawin ko talaga. Maliit na bagay lang naman pinapalaki mo. Maliit na bagay lang sa'yo to. Lagi ko na lang nadaratnan na umiiyak ang anak natin. Kung hindi puno na ang diaper, gutom na ang anak natin. Ikaw, wala nang ginawa kundi mag-cellphone. Naglilibang lang naman ako dahil naiinip na ako dito sa bahay. Bakit hindi ka maglinis dito sa bahay para malibang ka? Hindi ako nag-asawa para alilain mo lang. Yun ang ginagawa ng asawang babae. Hindi kita ginagawang alila. Basta, hindi ako susunod sa gusto mo. Maghanap ka na maglilinis ng bahay mo. Mula nang bumalik kami sa bahay ni Lola Betsy, hindi lang iyak ng pamangking ko ang naririnig ko. Maging ang pag-aaway ng kapatid ko at hipag. Gustuhin ko man makialam, baka ako lang ang mapasama. Hindi rin gusto ng asawa ko na makialam ako sa kanila. Eh tama din naman ang asawa mo. Huwag ka nang makialam pa sa kanila. Naaawa po kasi ako sa pamangkin ko eh. Nakakaawa nga pero ano magagawa natin? Napunta siya sa lukaret na nanay. Si Chang talaga. O bakit? Totoo naman hindi ba? Ganun ba ang matinong nanay? Masyado pa po kasing bata si Elena. Hindi pa nga siya handa sa buhay na may asawa. Eh bakit bumuka ka agad siya at nagpabuntis? Yun nga po, minsan may mga babae din na hindi nag-iisip. Hanggang ngayon nga hindi pa rin siya nag-iisip. Sana mabago pa siya ni Kuya Nat. Hirap na rin kasi siya. Humihingi pa ba ng tulong ang kapatid mo? Noong isang araw po, yung natitirang ipon ko, ibinigay ko na sa kanya. Nagastos daw kasi ni Elena yung para sa gatas at diaper ng anak nila. Dapat nagtitira ka rin para sa sarili mo. Mahirap yung wala kang pera. Binibigyan naman po ako ni Diego. Hindi naman niya ako pinababayaan. Mabuti nga mabait ang asawa mo Gusto na nga po niyang magkaanak na kami. Dapat hindi ka nagpapastress kung gusto mo agad magbuntis. Gustuhin ko mang hindi ma-stress, marinig ko pa lang ang iyak ng pamangkin ko para nang pinipiga ang dibdib ko. Minsan hindi na ako nakatiis, kinuha ko na lang ang bata. Habang nasa akin ng pamangkin ko, may bigla akong naisip dahil na rin sa matinding awa. Nung dumating si Kuya Nat, kinausap ko siya sa plano ko. Hindi papayag si Elena sa gusto mong gawin. Pinababayaan naman niya ang anak niyo. Puro siya cellphone. Tingnan mo nga, ang payat ng anak niyo. Lagi ko naman siyang pinagsasabihan Paano pa kaya kapag nagsimula na maglakad ang anak ninyo? Hahayaan na lang ba niya na kung saan-saan tumakarating? Umaasa ako na bago pa dumating ang araw na yon, magbabago na si Elena. Sa palagay ko, hindi na magbabago ang asawa mo. Kung hindi pa pala kasi siya handang maging ina, sana hindi na lang muna siya nagbuntis. Aksidente lang kasi ang pagbubuntis niya Hindi dahilan yun para maging pabaya siyang ina, kuya. Alam ko naman yun. Kung may magagawa lang sana ako, hindi naman kasi pwedeng umabsent ako sa trabaho Binibigyan na nga kita ng solusyon, ayaw mo naman. Kakausapin ko pa rin si Elena. Hindi naman kasi pwedeng ako lang ang magdesisyon. Napapailing na lang ako nang makaalis si Kuya. Sana nga mapapayag niya ang asawa sa gusto ko. Hindi ko naman nilalayo sa kanila ang bata. Gusto ko lang itong maalagaan ng maayos. Ano? Sinabi yun ng kapatid mo? Naaawa na kasi siya sa anak natin Hindi ako papayag. Gumawa siya ng sarili niya kung gusto niya magkaroon ng anak. Kung ayaw mong ilayo ko sa iyo ang anak natin, umayos ka naman. Maayos ko namang inaalagaan ang anak natin Pakialamera lang kasi ang kapatid mo. Nagmamalasakit lang siya sa anak natin. Itong tanda mo, Elena. Oras na may masamang mangyari sa anak natin.
Hindi kita mapapatawad. Nadismaya man ako sa naging desisyon nila na hindi ipagkatiwala sa akin ng pamangkin ko, wala naman akong magawa. Hiling ko lang na sana magbago na si Elena. Nang mga sumunod na araw, hindi ko na naririnig na umiiyak ang pamangkin ko. Kaya laking pasasalamat ko na rin. Walang araw na hindi kami nagdadasal na sana mabuntis na ako. Pero lagi pa rin kami nabibigo. Mabuti na lang nga mahaba ang pasensya ni Diego. At hindi niya nagagawang ibaling ang atensyon niya sa ibang babae gaya ng ginagawa ng ibang lalaki. Para malibang may mga pagkakataong hinihiram ko ang pamangkin ko. Sa paglipas ng mga panahon, hindi na rin nagbago si Elena. Mas lalo pang ang lumala ito. Dahil kahit nandyan lang ako, nagpapapunta siya ng lalaki. Sinubukan ko yung sabihin kay Kuya Nat pero nagalit pa siya sa akin. Kaya mula nun, hindi na kami nag-uusap. Talaga bang hindi ka magbabago, ha? Ano na naman bang problema mo? Bakit hinahayaan mo maglaro ang anak natin sa labas na walang kasama? Hindi ko alam na lumabas siya ng bahay. Dapat kasi binabantayan mo. Kung gusto mo, ikaw magbantay sa anak mo. Sige, ikaw ang maghanap buhay sa ating dalawa. Akala mo yata ganun lang kadali ang trabaho ko. Kung alam ko lang na ganitong buhay ang ibibigay mo sa akin, hindi na sana ako nagpakasal sa'yo. Ano bang klase ng buhay ang gusto mo? Binigay ko naman sa'yo lahat kahit wala nang matira sa akin. Kulang pa. Hindi lang sapat na may trabaho ka at bahay tayo. Kung hindi ka pa uutang sa kapatid mo, lagi pa rin tayong kinakapos. Walang dapat sisihin kundi ikaw kung bakit ganito ang buhay natin. Ang sabihin mo, mahina ka lang kasi. Hindi ka tumulad sa bayaw mo. Ginagawang prinsesa ang kapatid mo, lahat binibigay sa kanya. Ganong buhay ang gusto ko. Mabuting tao kasi ang kapatid ko kaya siya pinagpapala. Hindi katulad mo, napabayang ina at asawa. Ikaw yon at hindi ako. Kung ganun rin lang naman pala, bakit pa tayo nagsasama? Bumalik ka na sa inyo. Kapag pinaalis mo ko, hindi mo na makikita si Ellie. Ang kapal ng mukha mo talaga. Alam ko naman na kaya ayaw mo pa akong hiwalayan dahil may nakukuha ka pa sa akin. Subukan mo lang makipaghiwalay. Hindi mo na talaga makikita ang anak natin. Ginagamit mo pa talaga ang anak natin para makuha ang gusto mo? Wala ka namang kwentang ina. Wala ka nang magagawa dahil ako ang pinakasalan mo. Na pinagsisisihan ko na ngayon. Kung alam ko lang na ganito ang magiging takbo ng buhay ko, hindi kita pakakasalan. Mula na magsama tayo, puro na lang kamalasan na nangyari sa akin. Sana sinunod ko muna si Abby at iba pa naming kamag-anak na magbabang luksa muna bago magpakasal. Eh di sana mas nalaman ko pa ang tunay mong ugali. Alam ko, parusa na ito ni Lola Betsy sa akin. Hindi naman lingid sa akin na matinding pag-aaway na nangyayari sa dalawa. Pero mula nang magalit sa akin si Kuya Nat at hindi naniwala na walan na ako ng pakialam sa kanila. Sa pamangkin ko na lang ako may malasakit. Hindi ko rin maiwasang sisihin ng kapatid ko sa nangyayari sa kanya. Kung nakinig lang sana siya sa amin noon. Nung araw na yon tanghali na ako nagising. Saktong pagbukas ko ng bintana nakita ko si Ellie na nasa kalsada na. Kulang na lang tumigil ang tibok ng puso ko sa matinding takot. Lalo na nakikita ko ang mga sasakyan na dumadaan. Mabilis akong lumabas ng bahay at patakbong nilapitan ng bata. Saka ako kinarga pabalik sa bahay nila. Bakit karga mo ang anak ko? Nagtatanong ka pa talaga? Nasa kalsada ng anak mo, hindi mo pa alam. Ano, cellphone na naman ang hawak mo? Kausap mo na naman ba ang lalaki mo, ha? Wala kang pakialam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Akin na nga yung anak ko. Ikaw naman, Ellie, sa susunod, huwag kang basta na lang lalabas ng bahay. Huwag mong pagalitan ng bata dahil sa kapabayaan mo. Kapag nakita ko pa ulit na pinababayaan mo ang anak mo, lalapit na ako sa DSWD at sasabihin kong lahat ng mga ginagawa mo. Sige, subukan mo lang gawin yon. Takot ka naman palang mawala ang anak mo pero hindi mo inaalagaan. Wala kang pakialam kung paano ko aalagaan ang anak ko. Ano bang alam mo wala kang anak? Hindi nga malaman kung magkakaanak pa kayo ng asawa mo. Ano nangyayari dito?
Bakit nagsisigawan kayo? Pinagsasabihan ko lang po ang babaeng ito dahil nasa kalsada na ang anak. Puro cellphone pa rin ang inaatupag. Elena, kung hindi mo kayang alagaan ang anak mo, ipaubayan mo na lang siya kay Abby. Mas mabibigyan niya ng atensyon ng anak mo. Sino ka para utusan ako? Kahit anong mangyari, hindi ko ibibigay ang anak ko. Gumawa siya ng kanya. Paalala lang to sa'yo ha. Kung patuloy kang ganyan, hindi malayong mapahamak ang anak mo. Ewan ko sa inyo. Diyan na nga kayo. Ayos lang po ba kayo, Chang? Doon na lang tayo sa bahay mo mag-usap. Nang hawakan ko si Tia Consuelo, nanginginig pa ang kamay niya at ang lamig nito. Nang makauwi, pinaupo ko muna siya at binigyan ng isang basong tubig. Ayos na po ba ang pakiramdam ninyo? Oo, Iha. Pasensya na po kung na-high blood kayo sa babaeng yun. Hindi naman si Elena ang dahilan eh. Ilang araw na rin akong hindi mapakali dahil sa pangitain ko. Pangitain? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ilang gabi ko nang nakikita sa panaginip ko ang mangyayaring kapahamakan sa pamangkin mo. Ano po? Isa to sa kakayanan ko na mula sa pamilya ng lola mo. Maliban sa kaalaman sa kulam. Alam kong sa'yo iniwan ng lola mo ang gamit niya sa pangungulam. Sa akin nga po niya iniwan at inaamin ko rin na napag-aralan ko na rin. Kahit ayoko kasi parang may bumubulong sa akin na gawin ko yun. Nasa pamilya natin ang dugong mangkukulam. Pero hindi ibig sabihin nun masama na tayo. Sa dami ng pwedeng ipamana sa akin ni Lola Betsy, yun pa talaga. Hindi mo naman kailangan gamitin ang kaalaman mo sa karunungang itim eh. Itago mo lang kagaya ng lola mo. Kung sakaling magkakaanak man ako, wala akong balak na ipamana yun sa kanya. Nasa iyo naman yan. Alam ko malaki ang tiwala sa iyo ng lola mo. Chang, mabalik po tayo sa sinasabi ninyong pangitain. Ano ang mangyayari sa pamangkin ko? Hanggat maaari, wag mong hayaan na makalabas siya ulit sa bahay nila. Hindi ko alam kung kaya ba nating pigilan ang mangyayari. Gusto ko sanang balaan ang mag-asawa pero alam ko namang hindi sila maniniwala. Mula rin ng araw na yon, lagi na ako nakabantay sa bahay nila. Tuwing nakikita kong lumalabas si Ellie, pinapapasok ko agad siya sa loob. 3 taon na kasi ito kaya talagang kalikutan na. Ilang araw na rin ang nakakalipas mula na magkausap kami ni Tia Consuelo. Hindi naman niya masabi kung anong kapahamakan ang naghihintay sa bata. Sana may anghel na magprotekta sa pamangkin ko. Lumipas ang ilang linggo na wala naman nangyari. Hindi na rin ito pinalalabas ng ina. Siguro natatakot din baka bigla kong kunin. Isang araw galing ako sa pamamalengke, nakita kong may nakaparada na motor sa tapat ng bahay nila. Pag-aari yun ng lalaki ni Elena. Sa inis ko, nagpunta na lang ako sa bahay ni Tia Consuelo. May lalaki si Elena? Opo, sinabi ko na yun kay Kuya Nat, pero siya pa itong nagalit. Ngayon, nandun na naman ang lalaking yun. Pambihira talagang babaeng yun, oh. Nasa kanya na lahat ng hindi kaaya-ayang ugali. Sana matauhan na si Kuya Nat. Hiwalayan na lang niya ang asawa. Ay, nakakabulag ang pag-ibig. Kung gusto siyang hiwalayan ni Nat, sana noon pa. Siguro po. Gusto din niya na buo ang pamilya na hindi namin naranasan. Naiintindihan ko siya pero sana maisip niya na hindi magandang lumaki ang anak niya sa pangangalaga ng asawa niya. Ayoko na po siyang pagsabihan. Baka magtalo na naman kami. May iba ko, Iha. Parang may iba sa'yo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kailan ka huli nagkaroon? Hindi pa nga po ako dinadatnan ngayong buwan na to eh. Minsan talaga ganito ako. Malay natin dininig na matagal niyong dasal. Sana nga po. Kaya lang natatakot na akong umasa at mabigo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Wala naman kayong diferensya ni Diego eh. Wala nga po. Pero bakit ang tagal bago kami biyayaan ng anak?
ibibigay yun sa inyo sa tamang panahon. Malay mo meron na palang laman yan. Magilang anghel po sana kayo. Chang, kanina ko pa po napapansin ang ilaw ninyo sa kusina. Mukhang malapit nang mapundi ah. Nagpapatay sindi po kasi eh. Nakakapagtaka naman. Kabibili lang yan ng tiyong mo nung isang araw eh. Baka po mahina ang daloy ng kuryente kaya ganun. Nang lapitan ni Tia Consuelo ang switch, bumakas sa kanya ang pagtataka. Tumingin pa to sa bumbilya bago sumulyap sa akin. Bago pa ako nakapagtanong, nakarinig na kami ng komosyon sa labas. Sumisigaw ang mga tao na nasagasaan ng bata. Sabay pa kami napadungaw sa bintana ni Tia Consuelo. Malapit sa bahay ang nagkukumpulang mga tao. Bigla naman akong kinabahan. Mabilis akong lumabas ng bahay kasunod si Tia Consuelo. Pagdating nakita ko si Ellie sa kalsada na nakadapa. Para akong naistatwa sa kinatatayuan ko. Hindi agad ako nakagalaw. Tulungan niyo kami! Dalhin natin ang apo ko sa ospital! Ellie! Gumising ka! Chang, hindi na siya gumagalaw. Ang mismong nakabangga ang kasama namin sa pagdadala sa bata sa ospital. Panay din ang hingi niya ng tawad sa amin. Hindi daw niya sinasadya, bigla na lang daw itong lumitaw sa harapan niya. Hindi na niya nagawang makapagpreno dahil sa taranta. Siguro nakalabas ang bata na hindi na mamalayan ng ina. Malapit na tayo sa ospital. Ellie, malapit na tayo ah. Huwag kang susuko. Sige na, asikasuhin mo na ang bata. Ako na ang bahalang tumawag kay Nat. Pagdating namin sa ospital, agad namang inasikaso ng mga doktor si Ellie. Wala akong naintindihan sa paligid ko. Iyak lang ako ng iyak ng mga oras na yon. Lalo pa ako napahagulgol nang sabihin ng doktor na hindi na nila nailigtas ang bata. Malubha daw ang pinsala nito sa ulo. Ilang sandali pa dumating na rin si Kuya. Hindi. Ang anak ko. Hindi totoong patay na siya. Kuya? Abi, wala na si Ellie. Wala na ang anak ko. Abi, nasaan ang anak natin? Ano nangyari kay Ellie? May gana ka pa magpakita dito pagkatapos ng ginawa mong hayop ka. Papatayin kita! Huminahon ka, Kuya Nat. Hindi ko naman gusto na mabangga ang anak natin. Nasaan na ba si Ellie? Wala na si Ellie! Patay na ang anak natin dahil sa kapabayaan mo! Ano? Patay na ang anak natin? Oo, Elena. Wala na si Ellie. Hindi na siya nagawang iligtas sa mga doktor. Ellie, anak ko. Hinayaan nang lumabas ng bahay ang anak ninyo dahil nandoon ang lalaki mo. Hayop ka talaga! Mas inuna mo pa ang lalaki mo kaysa bantayan ang anak natin! Dapat ikaw na lang ang namatay! Patawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadyang nangyari. Ilang beses na kita sinabihan, hindi ka nakikinig. Hindi kita mapapatawad kahit kailan umalis ka rito! Gusto ko makita ang anak natin. Wala kang karapatan na makita ang anak natin. Kahit sa burol, wag na wag kang magpapakita. Kasalanan mo kung bakit namatay ang anak natin. Nakikiusap ako. Umalis ka na. Abi, nagsisisi na ako sa nagawa kong pagpapabaya. Huli na ang pagsisisi mo. Wala na si Ellie. Kung nakinig ka lang sana sa amin, hindi aabot sa ganito ang lahat. Ano pa hinihintay mo? Gusto mo bang kalad ka rin pa kita palabas ng ospital? Ha? Oo, aalis na ako. Dahil hindi makausap ng maayos si Kuya, ako na nag-asikaso sa pamangkin ko. Si Tia Consuelo naman umuwi muna para linisin ng pagbuburulan. Ano pa ang ginagawa mo rito? Hinihintay ko po ang anak ko. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang sa inyo.
Bigyan mo na respeto ang mag-ama mo. Ako pa rin po ang ina ni Ellie. May karapatan po akong makita ang anak ko. Maiiwasan sana ang nangyari sa kanya kung hindi ka pumayag sa gusto ng lalaki mo na palabasin ang bata. Paano po ninyo yan nalaman? Huwag mo nang alamin. Noon pa, kakaiba na ang tingin ko sa inyo. Lagi kayo nakamasid sa mga kilos ko. Noon pa alam ko na puro kamalasan lang ang dadalhin mo sa pamangkin ko. Tingnan mo ang ginawa mo. Kahit ano pang sabihin ninyo, hihintayin ko ang anak ko dito. Bahala ka. Pero sinasabi ko sa'yo, wala kang kakampi rito. Nang dumating nga kami, nagwala si Kuya Nat nang makitang nandun si Elena. Hinawakan niya ito sa braso saka kinaladkad sa harapan ng mga nandun. Gusto ko lang naman makita ang anak natin sa huling sandali. Sinabi ko na sa'yo, wala ka ng karapatan na makita ang anak natin! Maawa ka naman sa akin, Nat. Sa anak ba natin naawa ka? Ha? Mula nang pinanganak siya, hindi na siya nakatikim ng pag-aalaga mo. Kaya tama lang na hindi mo siya makita kahit sa huling sandali. Ito, nakaluhod na ako. Payagan mo lang ako na makita si Ellie. Kahit araw-araw ka pang lumuhod, hindi kita papayagan. Oras na magpumilit ka, kakasuhan kita kasama ng lalaki mo. Marami akong ebidensya laban sa'yo. Natakot siguro ang hipag ko kaya nagmadali siyang tumayo at walang nagawa kundi umalis na lang. Nang sulyapan ko ang mga nandun na kapamilya namin, ni isa hindi ko nakitaan ng simpatya sa babae. Kahit ako hindi nakakaramdam ng awa sa kanya. Siya din ang sinisisi ko sa pagkawala ng pamangkin ko. Sa 5 araw na burol, hindi namin makausap si Kuya Nat. Lagi lang siyang nasa tabi ng kabaong ng anak niya. Nang sumapit ang araw ng libing, tanging kapamilya at mga kapitbahay lang namin na nandun. Ni isa sa kamag-anak ni Elena walang nangahas na sumama. Mula nang maihatid sa huling hantungan ng pamangkin ko, malaki na rin ang pinagbago ni Kuya. Magkakasakit ka niyan sa ginagawa mo eh. Kahit wala ka pang kain, alak na agad ang inaatupag mo. Mabuti na to para mamatay na ako. Magkakasama na kami ni Ellie. Sa palagay mo kaya matutuwa si Ellie sa ginagawa mo, ha? Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Dapat sa akin maghirap din, gaya ng anak ko. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa nangyari. Ginawa mo naman lahat para sa anak mo eh. Malaki ang pagkukulang ko sa kanya. Hindi ako naging mabuting ama. Akin na yung bote ng alak. Magpahinga ka muna dito sa sofa. Ellie, anak. Patawarin mo si tatay. Napabayaan kita. Inalalayan ko pa si Kuya Nat na mahiga sa sofa. Patuloy pa rin siya sa pagsasalita ng kung ano-ano. Sa ganun kami naabutan ni Tia Consuelo na may dalang ulam. Kung patuloy sa ginagawa niya ang kuya mo, hindi malayong magkasakit siya. Yun nga pong sinasabi ko. Kaya alam po, sarado ang isip ni Kuya Nat sa anumang paliwanag. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya magluluksa sa pagkawala ng pamangkin ko. Ipagdasal na lang natin siya na maliwanagan ang isip niya. Salamat nga po pala sa ulam, Chang. Pero di kasi kung sadya sa'yo eh. Ano po yun, Chang? Alam mo bang tuluyan nang sumama si Elena sa lalaki niya? At buntis pa siya ngayon. Nagawa pa talaga niyang magpabuntis. Bakit pa kasi siya nakilala ng kapatid ko kung sisirain lang pala niya ang buhay ni Kuya? Alam niyo po ba kung saan sila nakatira? Umuupa sila sa apartment na pag-aari ng inaanak ko. Kaya ko nga nalaman ang tungkol sa kanila eh. Nung gabi, hindi ako makatulog. Wala sa bahay ang asawa ko at bukas pa siya uuwi. Si Kuya Nat naman mahimbing na natutulog sa sala. Kanina pa ako nakatingin lang sa kisame.
Nang hindi na makatiis, bumangon ako at saka kinuha ang kahon na ibinigay sa akin nun ni Lola Betsy. Ikaw ang nagtulak sa akin para gawin to sa'yo, Elena. Hindi ako papayag na habang nagluluksa kami at sinisira ng kapatid kong buhay niya, nagpapakasaya ka sa lalaki mo. Tanggapin mo ang ganti ko sa'yo. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Kinuha ko ang manika sa loob ng kahon. Dinikit ko sa dibdib nito ang litrato ni Elena. Pinatakan ko rin yun ng kandila hanggang sa mapuno habang umuusal ng dasal. Makailang ulit ko rin tinusok ng karayuman lahat ng bahagi ng manika. Pagkatapos ng ginawa kong ritual, ibinaon ko ang manika habang nakakabit pa ang litrato ng hipag ko sa lupa. Makaraan ng ilang linggo na nagpapakalango sa alak, bigla na lang naligo at nagbihis si Kuya Nat. Para bang isang himala ang nangyari. Napanaginipan ko si Ellie. Umiiyak siya. Hindi daw siya masaya dahil sa ginagawa ko. Para sa anak ko, pipilitin ko makabangon ulit. Yan ang tama, kuya. Sabi ni Diego, kung handa ka na magtrabaho, tutulungan ka niya. Handa na ako ulit para harapin ang bagong yugto ng buhay ko. Kahit wala na si Ellie, mananatili siyang nasa puso ko. Tandaan mo, nandito lang kami ng asawa ko at si Tia Consuelo na laging nag-aalala sa'yo. Wala na rin akong pakialam kay Elena. Hindi ko na siya sasampahan ng kaso at ang lalaki niya. Pinauubaya ko na sa Diyos sa mga ginawa nila. Nasisiguro ko sa'yo, kuya, mas matindi pa ang dadanasin niya dahil sa ginawa niyang kasalanan sa inyong mag-ama. Uuwi muna ako sa bahay. Gusto ko kasing maglinis at itapon na mga hindi na kailangan. Tutulungan kita. Huwag na, baka mapagod ka pa. Alagaan mo na lang ang pagbubuntis mo. Excited na kasi kung may tatawag sa akin na tito. Ilang buwan na lang naman ang paghihintay natin at manganganak na ako. Excited na nga rin si Diego eh. Nawala man sa atin si Ellie. May kapalit naman siya. Hindi man mapapalitan ng anak ko si Ellie. Magbibigay naman siya ng kaligayahan sa pamilya natin. Kahit hindi ako tumulong sa paglilinis, sinamahan ko pa rin siya sa bahay niya. Lahat ng alaala ng anak, hinayaan lang niya. Ang mga tinapon niya, ang mga natitira pang gamit ni Elena. Punong-puno ng alaala ang bahay na to ni Ellie. Hindi ko pa kayang tumira dito. Sa bahay ka na lang muna. Hindi, Abi. Kailangan ko munang lumayo sa bahay na to para mabilis na maghilom ang sugat na iniwan ng pagkawala ng anak ko. Kung yan ang gusto mo, kami na lang muna ang bahala sa bahay na ito. Salamat sa'yo. Lagi ka na lang nandyan para sa akin. Ako matanda pero parang ikaw ang panganay sa atin. Hindi mahalaga kung sino ang mas matanda sa atin. Ang importante, nagdadamayan tayo. Sa pag-alis ko, sana matapos na rin ang kamalasang nararanasan ko. Manalig ka lang. Walang imposible sa kanya. Isang buwan na rin ang nakakalipas nang umalis si Kuya Nat. Alaga ng pinsan namin ang paglilinis ng bahay niya. Sa gabi naman, lagi kong binubuksan ang ilaw sa loob. Sa araw naman, lagi ako nagpapatugtog ng pambatang kanta na paborito ni Ellie. Isang araw may tumawag sa akin, nagpakilala na kapatid ni Elena. Gusto raw akong makausap. Inabot pa ng ilang araw bago ako nagdesisyon na puntahan siya sa kanila. Sumama din sa akin si Tia Consuelo. Pagdating sa kanila, nasa labas ng bahay nila si Elena sa ilalim ng mayabong na puno. Nasa wheelchair siya at may balot ng tela ang ulo. Payat na rin siya at puno ng peklat ang buong katawan na galing sa sugat. Akala ko hindi na kayo darating. Nahihirapan na kasi akong bumiyahe. Nakikita ko nga, malaki rin ang tiyan ko pero hindi ako buntis. May sakit lang ako na hindi pa matukoy ng doktor. Bakit gusto mo akong makausap? Anong sasabihin mo? Sinusubukan ko na tawagan si Nat, pero hindi ko na siya makontak. Nagsisimula na muling buuin ng kapatid ko ang nawasak niyang buhay dahil sa'yo. Huwag mo na sana siyang guluhin pa. Hindi naman yun ang intensyon ko eh.
Gusto ko lang sana siyang makausap para makahingi ng tawad. Hindi basta mabubura ng paghingi ng tawad ang mga ginawa mo. Panahon na lang ang makapagsasabi. Ilang buwan na akong pinahihirapan ng sakit ko. Gusto ko lang sana makahingi ng tawad bago ako mawala. Matagal na kitang pinatawad kung yan ang ikagagaan ng dibdib mo. Salamat, Abby. Sayang, hindi ko na mararanasan na maging ina. Binigyan niya ako ng pagkakataon pero hindi ko ginampanan ng pagiging mabuting ina. O, malay mo, sa ibang pagkakataon at sa ibang... Sa ibang panahon, hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na ibinigay sa akin. Hindi na ako magiging pabayang asawa at ina. Kailangan ko na palang pumasok. Iinom pa kasi ako ng gamot. Elena, subukan mo magpagamot sa albularyo. Malay mo makatulong. Wala namang mawawala kung susubukan mo eh. Sasabihin ko sa mga magulang ko. Salamat sa pagdalaw ninyo. Nang wala na si Elena, tsaka ko lang pinakawalan ng mga luha ko. Awang-awa naman sa akin si Tia Consuelo. Hindi kita huhusgahan sa ginawa mo sa kanya. Alam niyo po na akong may gawa ng pagkakasakit niya. Unang tingin ko pa lang alam ko nang hindi ordinaryo ang sakit niya. Sa kagustuhan ko mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamangkin ko. Hindi ko alam na nakagawa pa ako ng mas malaking kasalanan. Kung makakahanap ng mahusay na albularyo si Elena, gagaling siya. Wala akong dasal nun kundi gumaling na si Elena. Naniniwala ako lahat ng tao may karapatan na mabigyan ng isa pang pagkakataon. Labis ko na rin pinagsisisihan ng ginawa ko. Nakapanganak na ako noon nang mabalitaan kong gumaling na si Elena sa sakit niya. Hindi na rin naman siya ulit nagpakita sa amin ng kapatid ko. Nasa mabuti ring kalagayan si Kuya Nat. Hindi man niya sabihin, alam kong napatawad na niya si Elena. Ang pagpapatawad ay para sa sarili, hindi lang sa nakasakit. Hindi pinapatawad ng tao para lang maging okay ang lahat at maibalik ang dating samahan. Ang pagpapatawad ay para mapalaya ang sarili sa galit, sakit at bigat na dinadala. Maraming salamat Miss Gwen sa pagbasa ng aking sulat. Sana po kapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga tagapakinig ninyo. Wakas.